Magandang araw sa lahat. Tatalakayin namin ngayon ang idioma at tayutay at iba't ibang halimbawa o uri nito. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang idioma at tayutay? Ang tayutay at idioma ay lagi nang nagkakapalitan sa tawag sapagkat kapwa ito tumutukoy sa matalinghagang pahayag. Ang tayutay at idioma ay kapwa rin nagbibigay kulay sa mga pahayag lalo na sa mga tula. Ngunit sa pagsasalitang wika, kalimitang ito ay pinagmumulan ng kalituhan o suliranin kung paano ito tutumbasan. Ang isa sa mga sangkap na nagpapasalimuot sa pagsarin ng tula ay ang pagtataglay nito ng mga tayutay. Ang paggamit ng tayutay ang nagpapaganda sa sining ng pagtutula. Pinapasarap ng tayutay ang emosyon ng tula. Ginagawa nitong lalong maharaya, mabisa at kaakit-akit ang pagtula. Ang tayutay ay sadyang paglayo sa karaniwang kayarian ng wika upang makapagbibigay ng sariwa, naiiba at kasiyasiyang pagpapahayag at pagbibigay katuturan sa tulong ng paghahambing ng dalawang bagay na magkaiba ngunit maipagtutulad sa isa't isa. Ang tayutay ay hindi mabulaklak na paggamit ng wika kundi masining na pagpapahayag ayon kay Santiago, 1994. Kailangang makuha ng tagasalin ang iba't ibang kahulugang taglay sa bawat salita o pahayag. Mahalagang maarok niya hindi lamang ang pangunahin o pangalawang kahulugan nito kundi pati na rin ang patalinghagang kahulugan nito. Sa madaling sabi, ang idioma at tayutay ay parehong mga bulaklak ng dila o ito yung mga pahayag na lumalampas sa ordinaryo o karaniwan nitong kahulugan. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng idioma at tayutay. Una, pagtutulad o kung sa Ingles ay simile. Isa itong payak na paghahambing, pagtutulad, paglilipat sa ilang bagay, tao, hayop at ideya. Sa pagtutulad ng dalawang bagay, tao, hayop o ideya ay kalimitang ginagamitan ng mga palatandaan gaya ng parang, wangis ng o kawangis, animoy, tila, kasing o sing. Halimbawa, nakita kong ikay tila talang lumilipad. So mula ito sa tulang Mga Balat Kayo ni Amado V. Hernandez. Pangalawa, pagwawangis o metapora. Katulad din ito ng simile, na ang isang bagay, tao o hayop ay ihahambing, itinutulad o ipinapalit sa ibang bagay, tao o hayop, subalit hindi ito gumagamit ng mga kataga o parira lang naghahambing dahil ang paghahambing ay direktang isinasagawa. Kapag sinasabi naman nating metaphor o metapora, ito ay direktang paglalarawan. So kung sa simile ay may palatandaan na ginagamit, dito sa metaphor ay natatanggal na ang mga palatandaan. Halimbawa, ang katahimikan mo'y tinik sa aking lalamunan. Para sa aki, tala kang lumilipad. Pangatlo, pagpapalit tawag o monotony. Ito ay ang paggamit ng isang salita upang pumalit o kumakatawan sa kahulugan ng ibang salita. Sa sining ng pagsasaling wika ni Santiago ay ipinigay niya sa ganitong halimbawa. 2 bote pa lang na inom ni Ben, nalasing na siya kaagad. So ito ay paggamit ng ibang katawagan na may kaugnayan sa isang tao o bagay. Pang-apat, pagpapalit saklaw o sinekdote. Isang uri ng tayutay na tumutukoy sa relasyon ng bahagi at kabuuan na ang bahagi ay kumakatawan sa kabuuan o ang kabaliktaran nito. Ibig sabihin naman ng pagpapalit saklaw ay binabanggit mo lang ang bahagi ng buong parte niya. So ito ay pagbabanggit ng bahagi ng mga bagay-bagay o ideya bilang pagtukoy sa kabuuan. Halimbawa, hindi ako aasa hanggat kaya pa ng tuhod ko. Ibig sabihin, hanggat kaya pa raw ng katawan niya ay magtatrabaho siya. Tuhod lang ang binanggit pero ang tinutukoy niya ay ang buong pagkatao niya. So hanggat malakas siya ay hindi siya aasa sa iba. Panglima, pagmamalabis o hyperbole. Ito ay isang eksaheradong pahayag na sinasadyang gamitin ng nagsasalita o sumusulat upang maipag-ibayo ang katindihan o epekto ng diwa o mensaheng kanyang ibig ipahatid. Kadalasang ito ay nagpapahiwatig ng mga grabeng pangyayari.
Sa madaling salita, ang pagmamalabis ay masidhing kalabisan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin, kalagayan o katayuan ang ipinapakita dito. Halimbawa, pasan ko ang daigdig. Pang-anim, paglumanay o euphemismo. Ito ay ang paggamit ng matalinghagang salita o pahayag bilang pamalit sa ibang salita o pahayag na nakakasakit ng damdamin o malaswang pakinggan. Ang ibig sabihin ng euphemismo ay paggamit o pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa masyadong matalim, bulgar at bastos. Halimbawa, labi ng yumao sa halip na bangkay o patay. Pang-pito, pagbibigay katauhan o personifikasyon. Ang personifikasyon, ito ay paglilipat ng katangian ng tao sa mga karaniwang bagay. Sa madaling sabi, ang personifikasyon ay ito yung kilos ng tao ay pinapagawa sa isang bagay o yung kilos ay ginagawa ng walang buhay. Ito ay nangangahulugang pagbibigay ng katangian ng tao sa mga bagay. Halimbawa, sumasayaw ang mga punong kahoy sa lakas ng hangin. Panawagan or apostrophe. Kahawig ng pagbibigay katauhan or personifikasyon, ang mga bagay na walang buhay ay waring may buhay at kinakausap. Halimbawa, o ilaw sa gabing madilim, wangis mo'y bituin sa langit. Siyam, parahaya or prosopopea. Kahawig din ng personifikasyon at ang panawagan. Ang hiniraya o ang taong wala sa harap ay waring nagsasalita at kinakausap. Ang ikinaiiba nito sa panawagan ay tao ang kinakausap nito. Halimbawa, hayon magkaabay, akot saka ikaw at nagtatampisaw sa tubig na kristal. Halimbawa ni Santiago, 1994. 10. Antithesis. Nagpapahayag ng magkasalungat na bagay. Masdan ang halimbawang ibinigay hango sa retorika ni Sebastian sa Santiago, 1994. Halimbawa, mahirap pakisamahan ng taong katulad niya, sala sa lamig, sala sa init, ayaw ng katahimikan at kasayahan, nayayamot sa mariwasa at sa pagdaralita, naiinggit sa marunong at nayayamot sa hangal. Ayawan ko kung sa anong uri ng nilalang siya na pagbilang. 11. Epigram. Kahawig ng antithesis, subalit may kaiklian lamang at katalinghagaan. Halimbawa, ang lakas ng mga babae na sa kanilang kahinaan, ayon kay Santiago, 1994. 12. Pag-uyam or irony. Nagpapahayag ng kabalintunaan, pangungutya, panunuya o pag-uuyam sa pamamagitan ng mga salita o pahayag na pumupuri sa tinutukoy subalit kabaliktaran ng ibig sabihin. Halimbawa, ang ganda mo palang ngiti, niwi ang labi. 13. Paradox. Isang paraan ng pagpapahayag na sa biglang isip ay waring taliwas sa katotohanan o sa sentido komon. Ngunit kapag sinusuring mabuti ay mayroon palang matatag na batayan. Halimbawa, isa at saka dalawa ay hindi dalawa. Nagpakasal o pag-aasawa. 14. Pagtatambis or oxymoron. Paghahalo ng dalawang salitang magkatumbas na nagiging katanggap-tanggap naman sa nakakarinig o nakababasa. Halimbawa, nakakabingi ang katahimikan sa tahanan ng namatayan. 15. Onomatopoeia. Paggamit ng salitang kahawig o katunog ng tunog na tinutukoy. Halimbawa, at habang siya'y nakaluhod at taimtim na nagdarasal, ang tunog ng batingaw na umalingaw-ngaw sa tulog niyang guni-guni, dambuhalang pumupukaw, ayon kay Santiago, 1994.